Tanggal. Hindi pa po, ayaw ko wala ng vertigo. Makita yung counter eh. Ayun, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng inabot ng broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer News at katulad pa rin po ng dati, ako po ang inyong lingkod Felix Tambangco. Siyempre, kasama ko rin. Ako naman si Edwin Moreno at katabay sa inyo, manyaya na subaybayan kami at panuorin sa isang oras na talakayan at pagkatid ng mga balita ngayong umaga. At siyempre pa, kasama naman natin si kasamang Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre magandang umaga Metro Manila. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa itong The Observer News. Samahan niyo po kaming tatlo. Kami yung tatlong itlog. Magandang umaga ka Felix, ka Edwin, magandang umaga sa inyo. Tatlong itlog. Tama. Melvin, nakasama naman ng konti yung monitor niya. Hindi halos kami magkalinigan. Ito. I-able mo na itong speaker mo rito. Pwede para marinig ko siya. Hindi, ito. Nandito ang pinindot mo kanina. Ito. Tanggalin mo ito. I-able mo na to. Ito yung i-able mo na yan. Tapos tanggalin mo to. Patigil ko na ng konti, mga tiga PMCA sa pamumuno ni Miss Lita Lee, ni Miss Annie ni Carlo Sarmiento. Landslide daw yung kaibigan mo eh. Oo, medyo maganda ang resulta at ilan lamang yung napalitan, yung gobernador at saka yung vice governor nananatili at for the first time raw ayon doon sa mga Bulakenyo, ngayon lang daw nangyari yun na halos 1,000,000 mahigit yung boto na nakuha nitong si nagbabalik na yung re-elect na gobernador na si
Gobernador Daniel Ramirez Fernando, kung saan doon sa kanyang katunggali halos 200,000 lang ka-Felix doon sa mga katunggali niya. Sa kanya mahigit 1 milyon eh. Yung vice governor mas malaki. Mas malaki pa yung boto ng vice governor kaysa sa gobernador. Kaya sabi ng mga taga Bulacan, abay historic daw ito. Talagang history daw ang nangyari na ganong kalaki yung nakuhang boto nitong gobernador na ito, no? Yung si Daniel Fernando. So sa mga katulad nung LGU ng iba't ibang lugar ay kundi, no? Medyo Sino nga vice governor? Bakit mas malaki yung boto, ha? alam mo mas bata eh. Si Alexis C. Castro. Siya yung gobernador eh. Kamag-anak ata to ni Boss Ariel eh. Oo, mas malaki yung kan eh. Alam mo naman na sabi nga pareho ding artista kasi itong dalawang to pero mas malaki Oo, raw ang magkaanak ni Boss Ariel. kamag-anak nga niya. Oh. Castro eh. Oo. Ang pinakang kwan doon, siyempre, medyo paayos. Sabihin, peaceful yung yung election na naganap talaga. O kahit sa ang lugar silipin, particular yung Philippine National Police, talagang pinagmamalaki nila yung naganap na election dito sa hindi lamang dito sa National Capital Region, particular na. Kung mayroon man daw nangyaring kaguluhan, talaga daw mabibilang lamang sa daliri, kasama tayo sa daliri sa paa. Tanggal naman ang volume yun. O, kasi delayed yan eh. Hindi magkasabay kasi yung audio natin kasama nyo. Tanggalin mo yung volume yan. Oo nga, parang nadidelete na. Oo, delayed eh. Nagugulat ako, delayed eh. Ayan, baka sakali magtama na tayo ngayon. Ayun, tumama na. Withdraw mo Ayun, na. bago pang tumama. Bihira talaga. Withdraw mo na. Withdraw mo na Kubrahin sa mo na. Makipin. Kajime, kubrahin mo na Kajime, tumama na. Yun nga, tumama na ba? Mobile link kami. Doon sa ating tipanan at alam mo, nakakamiss yung ganitong magkikita-kita tayo eh. Kahit na isang Oo. payak lang na pagkikita, at least, di ba? Kinakabahan ako dyan sa mga tumama na yan eh. Naalala ko tuloy mga waiting na illegal eh. Nako! pag sinabi mong waiting, hindi ka na lalayo. Diyan lamang sa paligid mo ata, meron. Tanungin mo No. sa mga kubrador kan. Sinabi mo, 3 beses maghapon. Oo, 3 beses maghapon, pero legal daw yun eh, STL. Legal. Bakit? Oo. Binubula sa likuran ng bodega. Yun ang legal. Nagkalikod ng bodega yung mulahan. Pero tika, tanungin natin si Kwan. Tanungin natin yung ginagalang natin na PNP Provincial Director ng Rizal PNP. Sino? Si Colonel Maragon? Maragon, oo. Kung ano yung masasabi niya dito sa nagkalat na steel conwetting sa lalawigan ng Rizal. Wala, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo na yung sinasabi niya na walang weteng? Hindi totoo yung sasabihin nun. Pagka tinanong mo eh. Yung nagdudumilat na katotohanan dyan eh, alam mo yung isang lugar, mga kasama, ka-Felix sa Lamang Edwin, malalaman mo talaga pagka hindi maayos yung hindi peaceful baga yung yung mga kababayan natin. 'Di ba? Oo. Yung Antipolo. Kamakailan lang yan, 'di ba? Yung mayroong massacre. Meron tapos, yan sa Mambugan. Tapos hindi Kupang yun, Kupang. Sa Kupang. Barangay Kupang. Tapos hindi pa na lumipas yung 1 linggo. Kasunod na araw ata, mayroon na namang tinigbak. Meron. Ano ba? Kasi nga, hindi maayos yung kanilang ipinatutupad na sinasabi nila, tahimik daw. Yung peace and order?
peace in order. Eh baka yung order ng fish diyan, yun ang malakas. Pero alam mo, nakakabahala ka sa Manji pagdating dun sa peace and order na binabanggit mo. Kasi Oh. kahapon, mayroon sa Baras, binaril. Tapos meron Di ding ba? babae na isa na pinagsasaksak. Mm. Ay, puro sa Rizal yun. Nakakabahala lang. Kasi dapat siguro pagtuunang maigi ng pansin ito ni Colonel Maragon. Oo. Tipong natutulog sa pansitan eh. Natutulog talaga. Eh, bibiro mo, hindi lamang yan. Alam mo, bali-balita dyan ha. Yung isang malupit na, isang taon na inabot dyan ha. Yung malupit na malupit na pergalan dyan, yung, di ba, yung front lamang yung perya raw. Pero pagdamagan yung sugal. At ang balita, nagiging front ng drug pusher. Yung mga nagtutulak ng droga, mukhang yan ang tagpuan ng mga yan. Nagiging front lang talaga. Nagiging front lang. Paano mo sasabihin? Ha? Paano mo sasabihin na yung peace and order ay maayos? Eh, kayong pagka ang isang lugar ay bat-bat ng mga kailigalan, ay sigurado yan, Ka-Felix at Edwin. Walang mangyayaring maayos na peace and order dyan. Oo, galit na galit si Camorex Pantalyon dyan. Di ba? Galit na galit dyan si Camorex Pantalyon. Kanino? Kay Maragon? Hindi, dyan sa ganyang sa ganyang mga illegal. Meron mo yung di ba yung nangyaring massacre? Kutya, magagawa ba yan ng isang matino na tao? Yung pumatay ka ng sabay-sabay, 7? Ang nagagawa lamang yan na sinaniban ng masamang espiritu. Bakit? Dahil sa kung ano man yung nadali niya, no? Baka naka-take ng hindi... Pero raw yun eh. Negosyo raw yun eh. Siyempre. Ikaw ba naman, tamang hinala ka, ano mang mangyayari sa'yo? Di ba, karamihan sa tamang hinala, nakakaamoy ng masamang utot. Utot ba tawag doon? Nakakasinghot pala. Kala ko sinaniba ng masamang espiritu. Yun nga, kasi nga ang nasinghot, masamang utot. Masamang utot. Masamang amoy. Pero si classmate Boy Santos, bumabati na magandang umaga. Magandang umaga kay Boss Boyet Santos. Katulad rin ng pagbati ni yung pagbati ni Camorex Pantalyon kanina pa, hindi makalin yung cellphone ko, kanina tawag eh. Oo nga, namimiss ko yung si Camorex Pantalyon pasyalan nga natin minsan yan. Oo nga, hindi ka nagpakita kami, nagmamalakit, marunong na rin siya mag-cellphone ngayon. Alam mo kung bakit, anong dahilan? Kung bakit natuto siya mag-cellphone? Kasi nagkakalagtas na yung kanyang transistor, hindi niya na marinig yung boses ni Ka-Felix. Kala ko ka Jimmy may ka-textmate. Hindi natin alam, baka mamaya isa sa mga dahilan din yon. Pasintabi po, baka. Pasintabi po. Ikaw Pero teka muna, okay na yata yung may sound, diba? Yung mga report natin. Pero papasukin muna natin yung mga report kasama din kasi hindi mo naman to. Isa-isa na natin kasi sa mga Edwin, yung report natin kanina, bago natin ituloy yung pagtalakay mamaya. Tingin ko dyan kasamang Felix, ikaw na yung magbanggit ng balita. Ayan sa uno. Pero magandang umaga muna kay Mr. Tony Arsenal. Sabi niya, magagandang lalaki kayo mga boss. Alapit ng topic niyo, sugal lupa. Bata ako niyan. Tapos nakasingot daw ng arena. Ito muna. Ito. Kasama dyan papasukin muna natin yung balita. Ito yung sinasabing Ate Sara patuloy na magsasagawa ng medical mission sa lungsod ng Pasig. At papasukin natin kasamang Pilit, ibalita mo.
Ipagpapatuloy ni Sara Diskaya at ng St. Gerald Foundation ang pagtulong sa mga mahihirap kahit pa hindi ito pinalad sa katatapos na eleksyon. Ang pahayag natin Sara ay kasabay sa pagdiriwang na ika-50 karawan ng kanyang kabiyak na si Carly Diskaya. Sa FB page ni Sara Diskaya, sinabi nito na gusto ng kanyang asawa na si Carly na sa halip gumastos ng malaki sa birthday celebration, gagastusin na lamang nila upang matulungan ng iba. Sinabi pa sa mensahe ang kabaitan ni Carly na mas pinili pa nito ang pagtulong sa iba at may pamahagi ang biyaya kasabay ng kanyang karawan. Sa halip na magharbong party, ay mamamahagi ng pakete ng bigas sa mas nangangailangan ng mga residente ng Pasig sa halip na magharbong selebrasyon. Samantala, sinabi pa ni Sara Diskaya na nais ang kanyang asawa na ipagpatuloy ang pagtulong sa iba, lalo na sa mga mahirap sa pamamagitan ng medical mission at kawang gawa. Felix Tambongco, The Observer News. Ayun. Yan. Nakatulog yung nakatulog yung ibang knowledge. Pero anyway, teka, pero pa tayo report nila, Jim. 5 pala itong nasa mensa na ito. Both buying at liquor at gun ban, abay tumaas. Ngayong 2025 midterm election. Sa PNP yan, report ko yan ng PNP mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Ay Edwin! Bagamat lumobo ang vote buying, paglabag sa liquor ban at gun ban, tinura ng PNP na generally successful ang 2025 midterm elections. Sa pulong balitan sa Campo Crame, sinabi ni PNP PO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, umabot sa 79.16% ang nahuling pamimili ng boto nitong nakalipas na eleksyon. Katumbas umano ito ng increase sa 45 kaso mula sa dating 24 kaso ng vote buying noong 2023 barangay election. Tumaas din umano ng 31.25% ang naaresto sa liquor ban na umakyat sa 64 katao. Gayon din umano ang lumabag sa gun ban na may 72.14% increase sa 3,145 kataong nadakip. Anya galing ang datos sa huling pagbabantay ng National Election Monitoring Center. Isang araw umano bago iproklama ang mga nanalong senador ngayong araw ng Sabado. As of May 13, 2025, the total number of persons arrested ay 3,117 with 3,204 on the total number of firearms confiscated. Ako si Edwin Moreno, The Observer News. Maraming salamat paring Edwin Moreno. Kita mo aminado yung PNP na tumaas yung kaso ng vote buying at saka paglabag sa liquor ban at gun ban. O, di ba? Kasama Jimmy. Bago tayo pumalaot, papasukin muna natin itong ulat ni kasama Felix yung pagpapasinaya sa mga solar power irrigation pump. Pinangunahan ni Speaker Romualdez. Pasok, kasama Felix. At yung dating sapang Paitan Irrigators Association. Kasama ni Speaker sina Israel Ambassador Ilan Plus. National Pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang turnover ng maunlad kan dating sapang Paitan solar powered pump, isa sa 20 solar power irrigation project na turnover sa mga magsasaka sa loob lamang ng isang araw. Ang solar powered pump sa barangay Kandating Arayat, Pampanga ay may kakayahang magpatubig sa 15 hektaryang sakahan na dating umaasa lamang sa tubig ulan nang makikinabang ay mga miyembro ng maunlad kan dating sapang Paitan Irrigators Association. Kasama ni Speaker sina Israel Ambassador Ilan Plus, National Irrigators Administration Eduardo Guillen, Arayat Mayor Maria Lourdes Alejandrino at Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales. Kasabay ding pinasinayaan ng 7 patubig sa Nueva Ecija, 20 sa Zambales, 1 sa Bulacan at Bataan at 2 sa Tarlac. Ang mga naturang patubig ay typhoon-rated photovoltaic panels at may AI-driven moisture sensors mula sa Israel LR Group. Ayon kay Romualdez,
ang proyekto ay nakakawin sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na makalikha ng solar irrigation para sa 180 hektaryang sakahan sa buong bansa na naglalayong mapataas ang rice production ng 1.2 million metric tons kada taon. Nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po yung vision niya. Itong priority kay food security, ay national security, kay itong libreng patubig bilang solar irrigation ay malaking bagay dito sa pagpatuloy ng enhancement ng food security program ng ating bansa. Tiniyak din ng lider ng Kamara ang patuloy na suporta at pagpopondo sa naturang programa. Felix Tambongco, The Observer News. Ayun. Maraming salamat, kasalamang Felix. Kasama Jeep, tapusin na natin ha. Meron pang dalawa. Dalawang pulis daw. Dito sa Kidlat, sa Mindoro. Hindi naman na magaling. At ang detalye ng balitang yan, kasama ng Edwin Moreno, parang tayong lulukuhan dito. Tama, Edwin. Dalawang pulis ang binalas na masawi matapos tamaan ng kidlat habang nakaduty sa kampo ng pulisya sa bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa ulat sa Kampo Krame, kinilalang mga biktima na sina Patrolman Laudelino Samarita Lumio, 31 anyos, at Patrolman Racel G. Ferrer Pontarom, 30 anyos, pawang mga nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion, headquarters sa nasabing bayan. Sa ulat ni Police Corporal Fernan Makuha, may hawak ng kaso. Naganap ang insidente sa pagitan umano ng alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng gabi sa parking area ng mga motorsiklo sa kampo habang nasa kasagsagan umano ng malakas na buhos ng ulan at may kasamang sunod-sunod na matataling nakidlat. Napagalaman na kasalukuyang nagrurubing si Patrolman John Cyril Hilario nang mapadako ito sa lugar at nakita ang dalawang biktima na nakandusay sa simento. Agad itong humingi ng saklolo sa iba pang kasamahang pulis upang dalhin sa Mindoro Medical Center ang dalawang pulis, subalit idiniklara itong dead on arrival ng sumuring doktor. Ako si Edwin Moreno, The Observer News. Ayun, maraming salamat kasamang Edwin Moreno ha. At isa pa. Ito nga pala yung dito naman sa bahagi ng Teresa kasama ng Jimmy, yung bagong ambulansya ng Barangay Dalig Teresa. Kasama Felix, balita mo. Makakaasa na ang mga taga-barangay Dalig Teresa Rizal sa mas mabilis na responde sa panahon ng emergency at mas mabilis na pagdadala ng pasyente sa pagamutan. Ito'y matapos na magkaroon ng sariling ambulansya ang pamahalang barangay. Ayon kay Dalig Barangay Captain Gerald Lopez, dati problemado sila dahil sa kakulangan ng emergency vehicle dahil hindi naman umano nakakasapat ang kaya sa isang L300 van na kanilang ginagamit. Kung manghihiram naman umano sa munisipyo ay may kahirapan din dahil depende sa schedule o availability ng ambulansya kung sila ay manghihiram. Kaya nga minarapat ni Barangay Captain Lopez na bumili ng sariling ambulansya gamit ang pondo ng barangay. Sa kasalukuyan naman ay ginagamit ng bagong ambulansya ng kanilang barangay health unit, katuwang ang mga masisipag na empleyado ng RHU. Ang Dalig ang isa sa pinakamalaking barangay ng Teresa Rizal at malaking populasyon nito ay nasa mga sityo na malalayo sa kabayanan. Opo sir, talagang ito po'y pinag-isipan po at pinagplanuhan po ng Sangguniang Barangay na ang Barangay Dalig po ay magkaroon po ng sariling rescue vehicle dahil alam po naman namin na ito po ay malaki po ang maitutulong sa aming mga constituent. Kaya talagang pinagsikapan po namin na magkaroon po ang Barangay Dalig ng nasabing rescue vehicle. So saan po nang galing ang pondo nito, Kapitan? Barangay pa po ang pinanggalingan po nito. So hindi utang? Hindi po utang. Ito po ay binili po ng pondo. Ang pondo po inigani po sa Barangay Dalig po mismo. Felix Tambongco, The Observer News. Maraming salamat kasama Felix. Kung lahat sana ng mga nanunungkulan sa gobyerno may kahalintulad na serbisyo publiko,
walang mahirap at laging natutulungan yung mga kababayan natin na nangangailangan ng ambulansya. Alam mo bang nung maupo ito bilang kapitan, walang pondong inabutan tapos ultimong yung kuryente, utang. Ay, akala mo pangalawang taon nakabili na ng ambulansya, ano? Pero medyo ayos, maganda, congratulations kapitan. At yung mga kagaya nito kasama ng Jimmy na nagpaparami ng lahi. Oo. Alam mo, pati ko dyan, mga kasama, bravo, bravo, mabuhay si Tama, Kapitan. tama. Eksakto, nadali mo. Kasi na-interview ko yan doon sa Bravo Farm. Ay, kaya ba? Kaya, sakto, no? Paano mo nakulaan yun? Ay, alam mo, may instinct ako eh. Oo, kasi merong libreng tuli doon sa Bravo Farm. Na-tsempohan ko si Kapitan. Kaya, sa Bravo Farm. Parang naulinigan ko lang. Sa isang balita. Pero teka muna, at balikan ko lang muna. Sabi ni Mr. Tony Arsenal, nakasingot daw nung harina yun, yung binabanggit ko kanina. Ay malamang. Kaya nga yun sinasabi ko, Ka-Felix, ang isang lugar, sana pag ipinagmamalaki natin, alam mo, ang kwan dyan, pinakamasakit, sagradong sagradong lugar yung Antipolo. Di ba dyan yung katedral? Eh bakit gano'n na lamang nagiging salaula ito yung pangalang Antipolo? Pagka nabanggit dati ang Antipolo, ako'y pangarap kong mapuntahan yan eh. Talagang binalikan mo pa yung sugal lupa, ha? Hindi. Kasi hindi ako napapadaan dyan pala ng gabi, puro araw eh. Yung mga krimen ba, katulad nung karumal-dumal na pagpatay, pero mo yung 7, magagawa ba ng isang matinong tao yan? Kaya tama yung sinasabi. Yan, eh. Parang, nagkataon lang o tawag itong paring Edwin, merong terminong ginagamit dun eh. Chamba. Sinadya yung plinano. Kasi balita nga yung bago nangyari yung karumal-dumal na massacre, kasamang Pilit, kasamang Jimmy, pinagbantaan daw ng 7 nasawi yung suspect. Kaya ang ginawa niya, bago siya makaslang, inunahan niya na. Pero nakakagulat eh. Yung revelation kasamang Jimmy, kasamang Edwin. Ang revelation kasi nung suspect, nung ma-interview, niharap sa mamamayag, at nandun tayo, yung sinabi niya na lumaban daw naman yun, nakipagbuno pa rin yung iba. Nakakapagtaka lang, 7 yung biktima, isa yung suspect, nanigalos wala. Isang galos eh. Kaya nga banggit ko rin kay Provincial Director Maragon, Sir, baka naman pwedeng tingnan niyo yung manggulo na hindi nag-iisa yan, yung suspect. Ganun. Kasi na kung inakulang nung isa, tapos sila nang gumawa. Di ba kasama Philips nung nandun tayo sa lugar? Magkasama tayo doon, di ba? Nag-cover tayo doon. Mayroong kwento na yung isang ginang, tinanong niya yung kanyang mister, bakit gahol na gahol? Takot na takot at mayroong dugo sa kanyang damit. Pero pinuntahan pa kaya ng PNP, wala akong alam eh. Humingi ka na update, wala naman sasagot sa'yo. Kasi nga, PNP Command, pagka humingi ka ng update, may 3 araw yata, 1 linggo, bago ka sagutin. Tapos, ano hindi tawag pa malinaw kung ano yung detalye. Ano tawag sa mga yan? Ay, di ba kainutilan? Oo. Kung tawagin niya yung kumpare natin ng araw, pakangkang. Pakangkang, di ba? Abay, hiramin ko lang yung kanyang gawin lagi. Sasabihin niyan, tinamahan ka ng matay, kinutil ka. Kasama Jimmy, kwan yan parang tulog na butiting laot. Pero pagdating kay PD, huwag kayong masyadong magpaka-irita kasi mag-react sa inyo si Reyes, bata ni PD ito eh. Ay, ganon? Paborito ni PD yan eh. Kapag meron ng conference sa PPO, laging tinatawag yan.
ibubulong na lang natin Sabihin para natin di eh, no? Kay Reyes, na iparating naman niya yung sa loobin ng mga ibang mga pamamahayag. Mukhang hindi mukhang taliwas yung mga ginagawa kasi katulad nung binanggit mo ka Felix na tingnan yung anggulo na hindi lang nag-iisa yung salarin. Teka, Tama yun eh. Tapos, Si dinagdagan pa Senator ni... Veles nag-message. Sabi Ano niya, na naman? may nauuto pa pala na reporter si PD. Yan, tinamaan naman nila. Loko talaga yung bata mo. Magagalit sa'yo si Reyes. Loko-loko yung kita Magagalit dito. si Reyes Ray niyan kasama ng Senator Veles eh. Hindi nauuto, gusto lang niya magtrabaho. Ang bihira ka naman. Iba naman yung inuuto. Ang bihira naman tao yung terminong ginagamit mo eh. Palibasa yung... si Juan, si Reyes. Medyo kasamang Dan, pinuin mo naman. Oo, kung naman sabihin inuuto, nauuto. Gusto lang magtrabaho ng mama. Oo. Magandang umaga nga pala kay Idol Rex kaya ha. At magandang umaga. hindi siya nakikinig ngayon. Tulog. Magandang umaga kay Karex. Sabi niya sa akin, Idol, magmo-monitor ako nun sa 3 itlog. Tatlong itlog. Kasamang Felix, kasamang Jimmy. Binabati ko pala yung mabait naming PNP Press Corps President, si kasamang Mar Gabriel at ang buong samahan ng PNP Press Corps dyan sa Kapukrami. Tsaka yung pamamarisang Press Corps, batiin na rin natin yung mga pamamarisang Press Corps sa pangunguna ni kasamang ni Pangulong Nilal Cober. Magandang umaga. Binati nyo lang din naman yung binati nyo lang din naman yung press corps nyo. Di ba babatiin ko na yung press corps ko, ha? Yan sa Northern Police District Press Corps, ha? Good morning sa aming mga kasama. Siyempre sa pangunan ng aming presidente na si Beth Samson. Kilala nyo ba yung aling yun? Tsaka yung sa Bulacan, batiin mo na rin yung sa Bulacan. Nakikinig sa atin yung presidente. Si Mr. Tony Arsenal. Yung medyo nagpahinga na muna yan si Mr. Tony Arsenal. Ang presidente ng Bulacan Press Club ay si Omar na. Si Omar kasi, na. Alam mo naman yung si Mr. daming negosyo yan eh. Kaya sabi niya napapabayaan na niya yung negosyo niya. Kaya ayun. Medyo gagalaw-galaw na lang muna daw siya na bilang isang mamamahayag at walang hahawakan daw po ng tungkulin. Pilantropo ng Kwanyan, pilantropo ng Bulacan yan, si kasamang Tony Arsenal, kasama yan na. Pag pupunta ako ng Bulacan, yan lagi nagpapakain sa akin eh. Yun. Balik rin naman natin, siya naman napapuntahin natin sa inyo para ikaw naman magkakain. Walang problema. Sigurado yan. Kaya nga pagka nagawi kayo ron, kontakin nyo lang yan at siguradong pakakainin kayo ng masarap na pagkain yan. Pero kasama Jimmy, batiin mo naman yung bagong gobernador ng lalawigan ng Bulacan. Binabati natin si Re-elect Gobernador Daniel Ramirez Fernando at saka yung kanyang vice gobernador na si Alex C. Castro. Ayun. Yung pinsan ng ating kasama na si Boss Ariel Castro. Sabi ko kapag-anak mo ba yon, Boss Ariel? Sabi niya, siguro. Kapag-anak yata yun. Kasi sabi niya, mayayaman kasi ang mga yan eh. Pero si Idol Rex, nagising na si Idol Rex. Nagising na. Nagising na. Pero teka muna ha. Puntahan natin kasama Jim yung mga nanalong senador. Kasi kahapon, nananawagan itong si Congressman Rodante Marcoleta na yung mga nasa sure winner na, yung nasa numero na maganda na yung pwesto, dapat na raw na maproklama. Kasi hindi pa na po problema eh.
Ngayon Ang nata, alam ko kasama ngayon Philip, nata yung ano, target. proklamasyon gagawin ngayong araw ng Sabado. Ngayon, hindi, ngayon nata, sa Manila Hotel. Sa din. Pero ang alam ko kasi kapon, nanawagan si Marcoleta. Congressman Ah. Marcoleta kasi wala anong tawag doon? Sure winner na eh. Oo, panalo Ah. na. O kaya sabi niya, yung mga sigurado na yung numero, i-proklama na. Ay, pero sino-sino ba yung sinasabing dapat lang na i-proklama? Ay ano, Siyempre. yung number 1, Senator Bongo. Oo. Number 2, sino pa rin kalawin? Si Bam Aquino. O, Senador Bam Aquino. Aquino. Number 3, si De La Rosa. Si Bato. Di ko na Number alam 4, pre kalawin. Di ko na alam yung kasunod sa Philips. Ano? Yung pang-apat si Erwin Tolpo. Senador Erwin Tolpo kasama nga Jimmy. Pang-apat, pero sa mga survey, lagi number 1 itong kapatid natin sa hanap buhay nito. Ang survey pero nung nasira ngayon. Oh. Tapos yung ikalima, si Kiko Pangilinan. Yung pang-anim kasama ang Pelec tsaka kasama ang Jimmy. Itong si Senator-elect Marcolita. Ito yung nananawagan na ito yung nananawagan na magkaroon ng anong tawag dito, proklamasyon na. I-proklama na yung sure winner. Yung pang-pito natin, si Senator Lacson. Yung pang-19 o 18. Pang-8 lang. Pang-18. Pang-8 lang. Si Senator Soto. Yung nangampay niya sa Pasig, ano? Yung mga Vatican. Pansinam si Cayetano. Yung pansampo, kasama Felix, kung di ako nagkakamali, yan yung personada mong senador, na manalong senador, si Senator Camille Villar. Yung tuwing vertigo, nagpapadala ng tinapay yan. Tapos yung Aba, panlabing ngayon, isa, hindi na tinapay padadala alanganin yan. pa ba itong dalawa na to? Si Senator Lapid. At ang pang-12 kasama Felix, kasama Jimmy, yung si Senator Jaime Marcos. Parang nalaglag si Senator Bong, ano? Hindi na alanganin yan kasama Felix kasi yung Sure na. sinasabi kahapon sa Senado na yung 12 mga senador na yan na top contender, ipoproklama na ngayong araw. Kaya nga, yun yung panawagan ni Marcoleta kasi kahapon na iproklama na. Para sa ganun, total, sure winner na naman. Teka, si Idol Rex, nakikipagbulungan na naman kay Senator Erwin Tulfo. Ano? Pagbulungan kay kasamang Rex, kaya si Senador. Tapos, ang sabi niya Idol Rex, ang akala raw niya, yung katabi ko si John Lloyd Cruz. Hindi naman magaling. Kaya lang, apelyido ni Corpus ang ginamit John Lloyd Corpus. Hindi Cruz Corpus pala. Apelyido ni Mama Erwin Corpus ang ginamit ni Mama Erwin. Idol Rex. Sinasabi dito ni kasamang Ray, mabait naman daw yung kanyang PNP Provincial Director na si Colonel Maragon. Mabait. Mabait. Bakit sinasabi mabait yan naman talaga. bakit sinasabi yung kanya? Yung kanya. Hindi nagtatanggol ba? Palibasa palagi napapamerienda ni P dito At tuwing pupunta raw doon, hinahainan ng tauhan ni PD ng bibingkat suman. Kasama po 80 yun. May kasama po. Ang problema, hindi sa makakain ngayon. Araw-araw meron sa Araw-araw yan ang paninda niya meron sa gano'n araw-araw tapos yun ang hinahain sa kanya. Baka malagitod, baka sa kanyang pa rin. Hindi naman siya gustong pakainin talaga, no?
Parang gano'n na, parang lumalabas, gano'n na. O yung umay ko na tapos yun yung ihahain sa'yo. Ang ibig sabihin Oo. nun, huwag ka na pumunta uli. Parang pinagtatago yan ah. Balikan, Kaya nga. balikan Pero, nga natin mga... sabi, Ah, ah, puntahan natin dun sa local sa inyo. Tipong nanalo ba si Bem Noel? wala na. Yan nga ang pinakamasakit na nangyari. Yung yung kanyang, alam ko may bahay niya yung tumakbong mayor din na dating Si congresswoman Jay Lacson. Lacson Noel. Talo. At ganun din yung si Bem Noel, talo rin. Paano pareho? Nagkaroon nga ng nagprotesta nga nung after ng election diba election na 12. At 13 nagprotesta doon sa Comelec, hindi man sila hinarap ni ng abogado ng Comelec at hindi daw alam yung issue. Parang hindi ko alam kung sino namuno doon sa protesta, yung mga tao at hindi naman nagkaroon ng maras na dispersal at pagkatapos nung magpahayag sila kasi naniniwala sila na mukhang nagkaroon ng dayaan. Nadaya daw yung kanilang ibinoto kaya gusto nila magpahayag. Kaya Bibihira naman talaga yung nananalo sa eleksyon. Oo nga. Kaya Karamihan dinaya. Bibihira yung natatalo pala. Bibihira yung natatalo. Kaya humihiling daw yung kampo ni dating congresswoman Jay Lacson Noel ng recount. So, maproseso yan. Nako, Sabi nga mababa natin. yan. Tama-tama yan sa 2028. Tapos ang bilangan Oo. yan. Tapos sa bilangan. Wala na, hindi na siya Hindi, walang pinag-iwan niya ng Santa Maria Laguna. Mm. O di ba si Atty. Carolino nag-file ng recount election protest laban kay Agaraw. Mm. Ngayon, siya na yung congressman, si Carolino. Nanalo pero na ulit siya ngayon. Naging congressman siya, hindi dahil sa inihain niya yung petition nung nakaraang eleksyon, kundi na-elect siya ngayon. Na-elect siya ngayon. Nanalo siya. O nanalo. Di Wala rin congratulations. pinag-iwan halimbawa, katulad halimbawa sa lungsod ng Pasig. Mm. Sino mo mag-aakala ng paring Edwin, Kasi ilang beses ako nakakita ng mga koko sa Pasig. Mm. Nakakagulat yung bugso ng tao Pero hindi yun pala pwedeng pagbatayan yung dami ng tao na umatid sa mga koko o rally mo para ikaw yung manalo. Correct. Hindi kasi kasamang pilit. Oh. Doon sa dami ng tao na nakita mo doon sa mga nagawa ko, karamihan doon mga utang mo. Ano nga ibig sabihin, nagpapalit ng kulay. Oo, papalit ng kulay. Kaya yun ang nangyari. Kawawa. Ay, ang balita ko ngayon parang ginawang palabigasan ng mga kapitan daw at saka ng mga kagawad yung yung kalaban ni Vico Soto Hindi malabong mangyari yun, masamang pilit. O yung mga diskaya, parang ginawa raw gatasan ng mga kapitan At saka kagawad, at saka yung mga lider ng asosasyon. Mantakin mo, tumulong na yung tao, inalangiya pa. O yun nakakalungkot sa lahat. Oo, may isa pa nakakalungkot kasama ng GMA. Yung dating senador na asak-asa dyan sa Caloocan, abay, hindi mo na pwedeng malapitan ngayon. Lumalayo na. Oo. Sino ba nanalo dyan kasama ng Jim? Caloocan. Nakatulog na yan. Nakatulog yata si kasama ng Jim. Nag-feed yung signal. Hindi, nag-feed lang ang signal. Si Malapitan niya ang kalaban. Oo, si Mayor Malapitan, si Along Malapitan. Along malayo, along malapit. Oo, nakalaban naman ay si dating Senator Trillanes. Trillanes. Yung kamag-anak yata ni kasama Jim. Hindi rin siya makapaniwala rin kasama ng Jim Nabalik na ba signal ko? Oo, okay na. Ayun,
Yun nga, at sabi nga yung biro-biro ng mga netizen ngayon sa social media, mukhang mukhang itong nalalapit na election pagka natuloy ng barangay, doon na lang daw siya. Doon na lang siya babawi. Pero tipo yung barangay election tuloy na, no? Mayroong nagsasabi na, sabi ng COMELEC talaga itutuloy nila kapag walang anumang decision silang matanggap. Hindi, actually, sa 19th Congress, kasama Jimmy, kasama ng Edwin, sa 19th Congress, meron nang naghain ng pagpapaliban ng barangay SK election. Meron ng proposal sa Kongreso. Ang problema, tapos na yung 19th Congress, di panibagong file na naman yun. Kaya lang, duda ako, kung maaarap ba yan, dahil pag nag-convene daw ngayong June 22, kung hindi ako nagkakamali, ang Senado ay tatayo bilang impeachment court. O mako-convene yung impeachment court. Doon sa impeachment naman, laban kay VP Sara. Baka hindi makukuha yung pagpapaliban ng eleksyon. Kaya malamang hindi na maharap. Malamang hindi maharap. Tapos ito pa yung magandang balita. Maganda ba ito o masama? Kasi tatlong membro ng prosecution panel ang natalo sa eleksyon. Ayun ang masamang balita. Pero magandang balita, meron na silang kapalit. May pumalit. Natatole. At ang isa yata rito, yung dating senador, si Laila D. Lima. Ayun, tsaka si Juan, itong si Attorney Jokno. Sa Akbayan. May problema atas lang si si Lima dahil mukhang binawi ata yung desisyon ng ng RTC. Muntinlupa Regional Trial Court. Hindi in-affirm ng Court of Appeal. Hindi. Ni-reverse yung decision. So, malaking problema yan. Pero naman ang sinasabi naman, bagamat hindi in-affirm yung decision ng Regional Trial Court, pero hindi na siya uli makukulong. Ibig sabihin nun katawan silip. Na hindi siya makukulong. Ibig sabihin laya siya. Nakaupo naman yung uli ngayon bilang congressman. Bagay, may di ba sectoral representative? Sabi nga, pagka ganyan, parang amnesty ba tawag doon? Ewan natin kung anong kahinat na yan. Pero ang malinaw doon, meron siyang kinakarap at magpipresenta siya, mag-testimony siya ulit. Parang yun lang naman ang gusto mangyari yata ng Court of Appeal, meron lang gustong linawin. So yan ang kabang-kabang. Pero talaga, di ba mayroong umugong naman na ito si Cardema, yung Duterte Youth ba yung kung tawagin, magpapal naman yata ng impeachment laban kay BBM. Sabi, pagka raw pagka umpisa na yung 20th Congress. Kanya-kanya sila. Pero balikan ko lang konti Felix yung kahalintulad yung binabanggit nyo kanina. Yung sa Pasig na kagulat-gulat yung pangyayari na sobra, sabi nga, halos lumigwak yung mga tao sa caucus. Pero bakit ganun na nangyari? Nangyari din dito sa Valenzuela, Felix. Alam mo bang itong si Dr. Catherine Martinez, yung may bahay ni dating congressman na Eric Martinez? Kumandidato ba yun, yung congressman niya, yung may bahay ni, natuloy pa na yun? Natuloy. Eric Martinez? Sabi nga Felix, talagang halos kinalup, ano ba tawag yun? Nangulapol ng kulay pula yung distrikto ng siyudad ng Valenzuela. Abay, nung actual na eleksyon nila, natalo ng isang batang pagitong congressman na dating konsya lamang. Si Gerald Galang. Nako. Nasilat pala. Parang walang pinag-iwan ng Marikina. Ganun na nangyari. Kumpiyansa na mananalo si
Congressman Estela Kimbo kasi kita mo naman yung mag-asawang Teodoro parehong nangarap sa disqualification. Pero Oo. parehong nanalo. Parang nanalo. Ditong si nanalong congressman na Marcy Teodoro, hindi makapanumpa dahil doon sa kanyang Disqualification. disqualification. Mm. Sa tingin mo kasama Pilit, kaya kasama Jimmy, ano mangyayari sa ganung sistema? Magdi-decide yung ano. Magdi-decide agad yung COMELEC kasi hindi naman po pwedeng walang upong mayor eh. Ano, papa-appoint mo yung vice. Yun nga eh. Ay, di swerte naman si Del de Guzman kasi makakaupo na siya. Kasi Oo. pagka Si Del ba ang vice na nanalo doon? si Del de Guzman, Oo, ang kita vice mo. mayor. O, di siya upo. Kaya di-decision na agad ng ano yan ng COMELEC. Pero ang disqualification ni Mayor Marcy ay nag-ugat doon sa sinasabing yung kanyang tinitirahan na hindi sakop ng distrito. Oo, yun nga. Tapos yung panibago, yung sinasabing hindi tamang paggamit ng pondo ng PhilHealth. Oo, na ginamit siya biyahe ng papuntay babansa. O, ang dami. Ibig sabihin, hindi lang iisa pa yung disqualification na kinakarap. Napakarami pala. Oo, marami. Ayun, ang buong akala ng iba, mananalo si Pimentel, pero nasilat. Oo. Masila, ano? Pagka hindi na tuloy makaupo si Teodoro, excuse me, di ba pwedeng si Pimentel lang papalit dahil siya yung kalaban? Ay, hindi. Yun. Hindi naman nanalo eh. Pag si Hindi nanalo. Pimentel yung Ay, pumalit, sino mo ako? Si Juan. Si yung dating, yung nanalong mayor. Hindi, bakante lang muna hanggat hindi pa nakakapanumpa. O kaya naman, may caretaker na ilalagay. Pwede. Overtaker yan. Kung di ka marikina ka lang, papayag ka ba? Diba? Baka si Kadaman di nilalagay na caretaker. Kaso hindi sa di ka marikina eh. No? Pagka ikaw nilagay na caretaker, ayos. Oo. Pero iba, alam mo, iba ang trending ngayon ng mga ng mga butante. Katulad ng bawa rito sa amin sa Teresa. Si Mayor Rodel de la Cruz, walang kalaban. Wala rin kalaban si Vice Mayor Freddy Bonifacio. Pero pagdating sa konsyal, alam mo ba ang nanalo rito sa amin 4 na independent? Oo. Sawa na yung tao doon sa mga nakaupo. Yung independent na nung una pa, yung kaibigan natin, si Dr. Jake o si Dr. Jake Pascual. Nag-number 1 pa. At saka yung kaibigan mo, si Mambang. Si Mambang. Yung dating PNP personnel. Nag-number 2 pa yun. Isang ibig sabihin niya kasama Pilit. Yung mga dating konsyal na nag-re-elect, walang ginawa kundi tumanggap ng sahod. Hindi ko alam. Pero yung isa pang nanalo na independent, yung classmate ko na last term na. Last term, ibig sabihin, pangatlong termino. Pangatlong labanan niya to ngayon. Kaya nga, nung pumunta dito sa bayan, sabi ko sa kanya, classmate, abay, makiusap ka na ng gusto, last term mo na to. Dapat manalo ka na. Pangatlong laban niya ngayon na konsyal. Lumusot. Nanalo naman siya ngayon. Dahil, ultimo nga yung pamangkin ni Commander, si Ian. Ipinagtatakbuhan yung tarpaulin at sinasabi niya, yun yung kandidato niya. Kasi awang-awa daw siya kay Consyal Jubit Francisco, kay classmate. Kasi nga, dalawang talo na eh. Tama yung balita ko sa Pilit, na yung classmate mo na independent na nanalong ko siya. Nanalo. Nung nangangampanya siya, sinubukan niyang lumakad ng paluhod at nakiusap. Actually, nangangampanya siya, mag-isa lang talaga. Minsan, 2 sila. Nung malapit na election, 3 na sila. Yun lang, gano'n lang karami. Mag-isahan lang siya. Kaya nga nung magpasalamat siya, nag-host-host ulit siya, pero mag-isa lang ulit siya. Maganda yung Parang walang pinag-iwan niya ng San Ildefonso na nag-viral. Ano kasama, Jim? Doon sa teritoryo mo? Talagang ganun. Mukhang malapit na ako sa lokasyon ng pagtitipan na natin. Di tama-tama. Malapit ka eh. Malapit na rin naman yung 7:30. Malapit na rin tayong pumalas. Magpaalam ka na. Ay, ganun ba?
Ay, maraming salamat At po sa lahat magpapaalam ng na rin kami. maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa programang The Observer News. Maraming salamat at muli po sa Sabado. Samahan niyo po kaming tatlong itlog dito sa The Observer News. Maraming salamat at bye-bye. Okay, maraming salamat kasama Jimmy Mahusay at bibitaw na si kasama Jimmy. At Bibitaw siyempre, na rin ako. paano ka na rin? Maraming salamat po sa mga walang sawang nagsubaybay at nanood sa loob ng isang oras. At kami po ay muli ninyong mapapanood sa susunod ng araw ng Sabado. Ako naman po ang inyong lingkod, Edwin Moreno. Okay, maraming salamat kasama Edwin at kasama Jimmy at siguro hanggang sa muli. Babatiin ko muna ulit yung ating mga palaging kaagapay. Yung mga tiga PMCA sa pamumulan ni Callaway Sarmiento, ganun din. Kay Miss Litali ng Supreme Elite at sa mga tiga Rapid City, magandang umaga rin sa mga tiga Mapa. Hanggang sa muli po, ako naman ang inyong lingkod, Felix Tambang, ko nagsasabi ng daigdig na ito. Ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Bye-bye, kasama Jim!